Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. J. Ruiz. Ang topic naman for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol sa isang reyna, no? Kaisa-isang reyna sa bayan ng Israel, no? So, dito ay pumapatungkol ito kay Reyna Atalia, no? So, yung mama, no, ni Josiah, no? At ating makikita dito, no, ay masyado rin siyang naging masama, no, sa paningin ng ating Diyos. So, sino nga ba siya? Ano ba yung nangyari sa kanyang buhay? At ano ba yung matutunan natin dito? No? So, mababasa natin na ating devotion sa 2 Kings chapter 11 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi dito, nang makita ni Atalaya na ina ni Azaya na ang kanyang anak ay patay na, siya ay tumindig at nilipol ang lahat ng binhi ng hari. Ngunit kinuha ni Jehosheba na anak na babae ni Haring Joram, na anak na babae ni Ahaziah, si Joas na anak ni Ahaziah, at lihim na kinuha siya mula sa mga anak ng hari na malapit ng patayin, at kanyang inilagay siya at ang kanyang yaya sa isang silid tulugan. Sa gayon niya kinubli ang bata kay Atalaya, kaya't siya hindi napatay. Siya ay nanatiling kasama niya sa loob ng 6 na taon at nakatago sa bahay ng Panginoon, samantalang si Atalaya ay naghari sa lupain. Ngunit ng ikapitong taon, si Jehoiada ay nagsugo at dinala ang mga punong kawal ng mga Kariteo at ang mga bantay, at sila'y pinapasok niya sa bahay ng Panginoon. Siya ay nakipagtipan sa kanila at pinasumpa sila sa bahay ng Panginoon, at ipinakita sa kanila ang anak ng hari. So dito, no, ay ating makikita na si Atalaya, no, dahil inubos na yung mga naunang hari sa kanya, ay siya yung pumalit doon, no, at makikita natin dito na kahit yung mga kaapu-apuhan niya, no, yung lahi ng kanyang anak ay pinatay niya na mismo, no. Nangangahulugan dito na nabalot na rin siya, no, ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. At makikita natin dito, no, sa ating devotion sa mga nakaraan din natin at sa bayan ng Israel ay mayroon dito talagang spiritual warfare, no. Mayroon talagang paglalaban ng mabuti tsaka ng mga masasama, no, sa side ng Diyos at side ng kampo ng kadiliman, no. At ating makikita dito, sabi nga rin ng Ephesians chapter 6 na tayo ay hindi nakikipaglaban ng sa flesh and blood, no, kundi tayo ay nakikipaglaban sa mga chief o mga general ng kampo ng kasamaan. At ating makikita dito na ang kapangyarihan pa rin ng Diyos, no, ay narito pa rin, kumikilos pa rin siya para sa kapakanan ng ating Panginoong Jesucristo, at syempre sa kapakanan ng kanyang kaharian na nandito sa lupa. Kaya kung ating iintindihin, no, na ang ating Panginoon ay lagi nandyan, laging nakasubaybay sa lahat ng mga pangyayari ng ating buhay. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.